Oh, sabi nung lalaki do'n sa asawa niya isang gabi, "Sweetheart, anong hapunan natin ngayon?" Sumagot yung babae, "Wala." Eh, nung makalawa pa, gano'n na, "Wala." "Oo nga, huwag kang mag-alala, marami akong naitabing wala." Nag-uusap yung magtatay. Sabi nung anak, "Tay, sa birthday ko bilhan mo naman ako ng kotse." "O sige anak, bibilang kita ng kotse sa birthday mo. Pero gusto ko tumaas ang grade mo ng mga 90, 80 ha. At saka magbasa ka ng Bible at pagupit mo yung buhok mo na." "Opo, tay." Pagkaraan ng 3 linggo, pinakita nung anak niya, "Aba maganda," sabi ngayon ng tatay, "Aba maganda grade mo 90, 80s na. Kita mo naman tay ginawa ko yung sabi mo." "Oh, nagbasa ka rin ba ng Bible?" "Oo naman, binasa ko na yung Bible." "O pero hindi ka pa nagpagupit ng buhok?" "Aba tay, nabasa ko sa Bible, si Moses, si Samson, yung mga propeta, kahit si Jesus, mahaba ang buhok." "Oh, bakit? Lahat din naman sila, di ba naglalakad lang? Wala naman nag-drive sa kanila ng kotse Ang tanong, pagkapanganak, gaano katagal bago makakita ang hayop? Ang baka, pagkapanganak, nakakakita na. Ang kambing, pagkaraan ng 2 araw, nakakakita na. Ang pusa, pagkaraan ng 7 araw, nakakakita na. Ang aso, pagkaraan ng 10 araw, nakakakita na. Panghuli, ang lalaki, nakakakita na pagkatapos ng kasal. Habang nasa trabaho yung lalaki, tumawag yung asawa niya mula sa bahay. Sabi ng gano'n, "Hoy, Jose, nakita kita kasama mo si Sarah." Sumagot yung lalaki, "Ano? Nakita mo kami?" Sabi ng babae, "Binibiro lang kita." "Pero, teka muna, may Sarah ka nga." "Hindi, binibiro lang din kita." "O sige," sabi ng babae. "Pag ano nga, dumaan ka nga dun sa bakery, bumili ka ng tinapay." "O sige, bili akong tinapay. Pero bibili na ako ngayon ng tinapay, sasama ko si Sarah." "Ano?" sabi ng babae. Nagalit. "Manda ka sa akin." Pagkababa ng telepono, takbo yung babae ngayon sa bakery. Pagtakbo ng babae sa bakery, tumawag sa ulido sa asawa niya na nasa opisina. "Oh, wala ka naman dito at saka si Sarah." Wala naman talaga si Sarah At saka, nandiyan ka na rin lang naman sa bakery, di bumili ka na ng tinapay. Isang araw, nag-away yung mag-asawa. Lumalabas na yung babae ngayon sa pintuan ng bahay nila. Sabi ng lalaki, "Saan ka pupunta?" "Ayoko na sa'yo. Uuwi na ako sa bahay ng nanay ko." Sabi ng lalaki, "Ganun ba? Ako din, uuwi na ako sa bahay ng nanay ko." Paano yung mga anak natin? Di umuwi sila sa bahay ng nanay nila. Pumasok sa clinic yung 75 years old na matanda, lalaki. Pag pasok niya, lapit siya doon sa nurse, sabi niya, "Andiyan si Doc?" "Opo." Kasi pakisabi kay Doc, may problema ako sa lawit ko Sabi ng nurse, "Lo, masyado namang garapal kayo magsalita. Huwag kayong ganyang garapal magsalita. Ulitin natin." "O, sige," sabi ng lolo, "ulitin natin." Sabi ng nurse, "Sabihin nyo lang muna, may problema yung tenga nyo." "Okay." Di inulit. Sabi ng lolo, "Andiyan si Doc?" "Opo." "Ano pong problema nyo?" "May problema ako sa tenga ko hindi makaihi." Pumasok isang lolo, talagang matanda na, sa isang gym.
Nung pagpasok niya doon sa gym, nakita niya daming chicks, ang gaganda. Yung iba may kapartner, madami wala. Tinanong nga niya yung instructor, yung gym instructor. Anong machine nyo dyan yung pagkakaguluhan ako ng mga babaeng sexy? Wala akong problema, lo. Alin? Aling machine? Punta po kayo doon sa labas. Meron po kaming ATM machine doon. Isang araw, pumasok si Kulas sa gupitan ng buhok. Tapos, tinanong niya, daming customer eh. Gano'ng katagal bago ako? Sir, mga 3 oras pa eh. Ganun pa ba? Lumabas na si Kulas. Okay. Sumunod na araw, pumasok ulit si Kulas. Sabi niya doon sa barbero, gano'ng katagal bago abutin ako? Mga 2 oras mahigit. Okay. Umalis ulit si Kulas. Hindi na bumalik. Pagkaraan ng 2 araw, pumunta ulit si Kulas doon. Gano'ng katagal bago ako abutin? Mga 1 oras kalahati po. Umalis na naman si Kulas, lumabas. Ganun pa uli, hindi na naman siya bumalik. Pagkaraan ng ilang araw, pumasok ulit si Kulas. Gano'ng katagal bago ako magupitan? Mga 1 oras lang po o wala pa. Okay, lumabas ulit si Kulas. Ang ginawa ng barbero, yung isang kasama niya doon, sundan mo nga yun kung saan tutuloy. So, sinundan niya yung kasama ng barbero. Pagkatapos, maya-maya bumalik na yung kasama ng barbero. O ano nangyari? Saan siya tumuloy? Boss, tumuloy siya sa bahay niyo. Pumasok si Pedro sa inuman. Okay, sa bar. Pagpasok niya, bago siya umorder siya ng alak. Tapos habang umorder siya alak, bumunot siya sa bulsa niya. Ganito kalaking lalaki. Tapos naglabas siya ng piano na maliit. Nagpa-piano ngayon yung lalaki. Tangina, gulat na gulat siya. 12-inch na lalaki. Nagpa-piano. Sabi niya, saan mo nakuha yan? Doon, sa dulo. Sa may dead end doon, sa labas. Punta ka, may genie doon, namimigay ng wish. Totoo, oo. So, pumunta ngayon yung bartender doon. Pagbalik niya, dami niyang kasabang duck. Napakarami. Sabi, bakit? Sira ulo yung genie na yun eh. Bingi. Sabi niya, bakit nga? Ano nangyari? Humingi ako ng 1 million bucks. Ang binigay sa akin, 1 million ducks. Sabi nung lalaki, ako, sa palagay mo, ano hiningi ko? Ano ba hiningi mo? Hindi naman ako hihingi ng 12-inch pianist eh. Pumasok si Juan sa trabaho. Sinalubong siya ng boss niya. Ikaw, Juan, ba't di ka pumasok kahapon? Ba't di mo man lang ako tinawagan na hindi ka papasok kahapon? Sir, sir? Tumawag ako sa bahay nyo. Nakausap ko misis mo. Ang sinabi, nagluluto ka daw. Opo. Totoo po yun kasi meron kaming bisita. Ba't di mo man lang ako tinawagan? Sir, tinawagan kita. Bakit? Papalusot ka pa. Takot ka kasi sa asawa mo. Kaya hindi ka tumawag. Hindi po, sir. Tumawag ako talaga. Ano naman yung nangyari? Wala naman ako natanggap na. Sir, sabi ng misis nyo, naglalaba pa daw kayo. Tapos sa susunod na gagawin nyo, hugasan nyo yung plato. May Japanese, may Russian, may Pilipino, tapos may Amerikano. Punta sila sa isang resort. Meron dong swimming pool. Kung ano wish mo, yun ang mangyayari doon sa swimming pool. Nauna yung Hapon, Japanese. Takbo siya. Tumalon siya ngayon doon sa swimming pool. Sabay sigaw ng sake. Na puno ng sake swimming pool. Doon siya bumagsak. Puro sake. Sumunod naman yung Russian. Tumakbo. Sumigaw siya nang tumalon siya. Vodka! Naging vodka ngayon yung swimming pool.
Yung Pilipino naman, kumakain ng saging. Pagkatapos kainin yung saging, tinapon niya yung balat. Tapos sabay takbo, lambanog. Naging lambanog ngayon yung swimming pool. Ito na yung Amerikano. Sabi niya, ako naman. Takbo ngayon yung Amerikano. Pag takbo niya, natapakan niya ngayon yung balat ng saging, nadulas siya. Pagkadulas niya, sabi niya gano'n nasa ere na siya. Shit! Pagbagsak niya, ayun na, alam niyo na kung ano yun. Merong matandang lalaki, kasawa sila anniversary nila. Sabi ng babae, punta tayo doon sa isang kilala kong medicine man. 77 years old na yung lalaki. Magaling yung doktor doon, yung medicine man. O, sige, di punta sila. Iniwan na ng babae ngayon yung lalaki. Tapos kinausap ng medicine man, anong problema niya, tay? Hindi na ba kaya? O hindi na kaya. O, bigyan kita ng gamot. Pag ininom mo itong gamot na to, ang sasabihin mo lang, 1, 2, 3. Manggagalaiti na yan. Paano ko po papalambutin? Kailangan sabihin ng misis mo, 1, 2, 3, 4. Okay. So, umuwi na siya sa bahay. Pag uwi niya sa bahay, ininom niya yung gamot. Tapos sabi niya, 1, 2, 3. Sabay nagubad na siya ng damit. Tuwan-tuwa yung asawa niya, nakita na niya, galit na galit Sabi ng babae, ano yung 1, 2, 3, for what? Lumambot na uli. Isang araw, nagsasalita si Carlo. Sabi niya ganon, alam nyo, dapat naiisip ko hindi na ako nag-asawa. Kasi, binibigay ko naman lahat sa misis ko. Pero yung misis ko, ungrateful. Nire-regaluhan ko. Hindi naman ginagamit. Bigla sumagot ngayon yung asawa. Bakit? Ano ba niregalo mo sa akin? Na hindi ko ginamit. Yung Memorial Park. Sira ulo ko pala Sabi nung asawa, ikaw na lang kaya gumamit. Gabi, magkatabi mag-asawa. Nagtanong yung babae doon sa asawa niya. Darling, minahal mo lang ba ako dahil iniwanan ako ng milyon-milyon ng tatay ko ng pera? Aba, hindi totoo yan. Talaga, darling? Oo naman. Kahit sino pa nag-iwan sa iyo ng limpak-limpak na pera, mamahalin talaga kita. Merong mag-asawa, anniversary nila. 55 years na silang kasal. Ginawa nung lalaki, inakap niya yung babae. Sabi yung ginagawa niya, 55 years ago pa yun. Hinalikan niya yung asawa niya. Yun din ang ginagawa niya, 55 years ago. Tapos uminto siya. Bigla sabi ng asawa niya, o ba't hindi mo na kinakagat-kagat yung tenga ko? Bigla na bigla yung asawa, yung lalaki. Tumayo. Sabi ng babae, saan ka pupunta? Kukunin ko yung ipin ko nasa taas ng bahay.